Nako, parang sinampal itong mga taong ito. Parang pahiyang-pahiya sila ngayon sa kanilang mga sarili. Sino-sino yung mga tinutukoy ko? Ito yung mga gustong-gustong ma-impeach yung Vice President. Ano ang ginawa nilang sangkalan? Yung kanyang opisina, OVP, Office of the Vice President. Yun ang kinalkal nila ng kinalkal doon sa Kongreso. Inimbestigahan nila. At yun ang question ni noong congressman pa si Senador Rodante Marcoleta. Bakit anya yung opisina na lang ng Vice President ang inyong pinagtutuunan? Hindi naman tayo COA. O ngayon, nagpahayag ng COA, nagsalita na patungkol sa opisina ng Vice President na malinis. O, inamin nila, napakalinis yung opisina nitong nagdaang taon, 2024. Opisina ng Vice President. Walang korupsyon, walang bahid ng korupsyon. Kagaya ng mga sinasabi ng iba na magnanakaw daw siya. Iyon ang ginawa nilang dahilan para ma-impeach doon sa Kongreso. Hindi naman yun talaga ang totoong dahilan. Gusto nilang ipa-impeach para makapwesto yung mga gusto nilang makapwesto. Yung may mga pangarap para sa 2028. Hindi kagaya, malinaw ngayong sabi ni Senador Jaime Marcos yung malayo pa 2028, marami pang mangyayari. So, ngayon nagsalita yung COA, sampal ito sa kanila, yung mga nag-impeach sa kanila. Napakalaking kalukuhan ang pinaggagawa nila. Lalo ngayon napabalita na yung dating presidente ay nagbilin na sa kanyang anak, sa Vice President, na kung sakali na siya ay mawala sa buhay na ito, ang gusto ni Tatay Digong ay i-cremate doon mismo sa dahig. Kasi nararamdaman niya, may edad na talaga, 80 na. Kung nagsasalita siya, hindi niya ipinapakita na may nararamdaman siya. Hindi niya ipinapakita na may karamdaman siya. Ikaw, kung mapanood mo ito, yung 80 anyos, tingin mo ba doon malakas pa? Sabi nga ni Senador Bongo, hindi na niya kayang suotan ng medyas yung kanyang sarili. Yung iniinom niyang gamot, hindi na niya alam kung gamot iyon o lason. Tapos ngayon, nagsalita ang COA na malinis yung Office of the Vice President. Walang bahid ng korupsyon, walang pagnanakaw na nangyari. Ito, pakinggan po natin, panoorin yung balita patungkol sa ipinahayag ng tagapagsalita ng Vice President. Deklara naman ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggasto sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castello, malaking bagay ang pahayag ng COA lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Manlin Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castello, tagapagsalita ng OVP, mula
Simula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay anya ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagkakakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po. Alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, sabi ng OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. Ano? Yung mga nagdudulong-dulungan dyan, yung mga nagmamarunong dyan, nagsasabing magnanakaw, yung Vice President. Nasa na kayo? COA na mismong nagsalita. Hindi na yung mga congressman na nagpo-protect sa kumukontra. Ibig ko sabihin yung mga congressman na kumukontra sa kanya na gusto siyang ma-impeach. Nasa na kayo? Yan yung sinasabi niya. Dating congressman Rodante Marcoleta na ngayon ay senador na. Ngayon nagsalita na ang COA. Ngayon sasabihin naman marahil ng mga BBM, binayaran nila ang COA. Gagawa na naman ng mga kwento mo. Binayaran nila ang mga COA. Ano ba yan? Wala na. Kung ano-ano lang gagawin dahilan. Sasabihin na naman nila, ganito kasi wala na. Binayaran yan. Kaya nagsalita ng ganito. Naku, palusot. Ay, naku po. Talagang lalong sisikat yan si Vice President. Magagamit nilang ebidensya yun doon sa impeachment para sa kanya. Tapos ngayon, balikan natin si Tatay Digong na nakakalungkot na balita. Kung pagmasdan po ninyo yung Vice President sa kanyang video, nakangiti siya pero malungkot, malumana yung pagsasabi niya na di umano naghabilin na gusto niyang ma-cremate doon sa dahig. Nakakalungkot. Siguro parang nararamdaman na niya na hindi na siya magtatagal. Ito, panoorin natin yung Vice President. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Well, natural din naman na siguro yun sa 80 years old, no? Na mag-isip ng ganon. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari. Nakakalungkot. Marami ang umaasa na makakauwi siya kahit pangsamantala lang ng buhay dito sa Pilipinas. Habang dinirinig yung kaso niya doon sa ibang bansa. Ano kaya ang pakiramdam ng taong nagpadala sa kanya doon sa Netherlands? Pag malaman nilang ganun nga ang gusto niya na i-cremate, sunugin yung buo niyang katawan, doon na ilibing. Alam natin yung Vice President ay tutol siya sa cremation. Ang gusto na anti-cremation ang Vice President. Ang gusto niya pag namatay ang tao, ilibing na normal.
Nakakalungkot, diba? Itong mga pangyayari. Bagamat sa kabilang banda yung kanyang impeachment ay may pag-asang maabsulto siya, sa kabilang banda naman nandun yung lungkot. Ganyan talagang buhay. Tanggapin natin, may ginhawa, may hirap, may pagtawa, may pagluha,